1 Samuel, Kabanatang 4, talatang 1 hanggang talatang 22. Nalupig ang Israel. Dumating ang araw na nagdigmaan ang mga Israelita at ang mga Filisteo. Sa Ebenezer nagkampo ang mga Israelita at sa Afek naman ang mga Filisteo. Sa kanilang paglalabanan natalo ang Israel at may 400,000 ang napatay sa kanila. Nang makaurong na sila sa kanilang kampo, nagtanungan ang matatanda ng Israel, "Bakit kaya pinabayaan ni Yahweh na matalo kayo ng mga Filisteo? Ang mabuti kunin natin sa Silo ang kaba ng tipan. Baka kung nasa atin iyon, ay iligtas tayo ni Yahweh sa ating mga kaaway." At kinuha nga nila sa Selo ang kaba ng tipan, at sumama naman ang 2 anak ni Eli, sina Ofni at Phinehas. Ang mga Israelita ay napasigaw sa tuwa nang idating sa kanilang kampo ang kaba ng tipan. Umalingaw-ngaw sa palibot ang kanilang sigawan. Nang marinig ito ng mga Filisteo, itinanong nila, "Bakit kaya nagkakaingay ang mga Hebreo?" Nang malaman nilang nasa kampo ng mga Israelita ang kaba ng tipan, nasindak sila, inisip nilang may dumating na Diyos sa kampo ng mga Israelita, kaya nasabi nila, "Ano ngayon ang mangyayari sa atin? Ngayon pa lamang tayo makararanas ng matinding kasawian. Ano ngayon ang mangyayari sa atin? Sino ngayon ang makapagliligtas sa atin sa mga Diyos nilang makapangyarihan? Ito ang mga Diyos na nagpapahirap sa mga Ehetsyo sa pamamagitan ng iba't ibang salot. Mga kababayan, lakasan natin ang ating loob. Magpakalalaki tayo upang hindi tayo malupig at maalipin ng mga Hebreo, tulad ng pag-aalipin natin sa kanila. Lumaban tayo." Muling naglabanan ang mga Filisteo at ang Israelita at nalupig na naman ang mga taga-Israel. Ang napatay sa kanila ay 30,000 at nagkanya-kanyang takas papauwi ang mga natira. Ang kaba ng Diyos ay kinuha ng mga Filisteo at pinatay sina Ofni at Phinehas. Talatang 12, ang pagkamatay ni Eli. Nang araw rin yaon, isang Benjaminita ang patakbong dumating sa Silo. Mula sa labanan, punit ang kanyang damit bilang tanda ng matinding kalungkutan at puno ng alikabok ang kanyang ulo. Si Eli nakaupo noon sa dati niyang upuan sa tabing daan at naghihintay ng balita sapagkat nababahala siya dahil sa kaba ng Diyos. At ang ibalita ng Benjaminita ang nangyari, nanangis ang buong lungsod ng Silo. Narinig ito ni Eli at itinanong niya, "Bakit nananangis ang buong lungsod?" Lumapit kay Eli ang Benjaminita at ibinalita ang nangyari. Noon ay 78 taon na si Eli at hindi siya nakakakita. Sinabi ng Benjaminita kay Eli, "Ako po'y galing sa labanan." "Kumusta ang labanan, anak?" tanong ni Eli. Sumagot ang lalaki, "Nalupig po ang mga Israelita at napakarami pong namatay, kabilang ang inyong mga anak na sina Ofni at Phinehas, at ang kaban po ng Diyos ay kanilang naagaw." Nang marinig ni Eli ang tungkol sa kaba ng Diyos, siya'y nabuwal sa may pintuan, nabali ang kanyang liig sapagkat siya'y mabigat at matanda na. Namatay si Eli pagkaraan ng 40 taong pamamahala sa Israel. Namatay ang asawa ni Phinehas. Kagampan noon ang asawa ni Phinehas nang malaman niyang nakuha ang kaba ng Diyos at patay ang kanyang biyenan. At napatay ang kanyang asawa. Siya'y naglumpasay at napaanak ng di oras. Malubha ang kanyang kalagayan. Sinabi ng mga hilot sa kanya, "Lakasan mo ang iyong loob, lalaki ang anak mo," ngunit hindi siya umimik. Ang bata ay pinangalanan niyang Ikabud. Ang ibig sabihin, wala na ang patnubay ng Israel. Ang tinutukoy niya ang pagkakasamsam sa kaba ng Diyos at iniisip niya ang pagkamatay ng kanyang biyenan at ng kanyang asawa. Inulit niya, wala ng patnubay ang Israel sapagkat nakuha ang kaba ng Diyos.